Kasi nung bata pa ako, sabi ko, anong trabaho yung kikita ka ng malaki? Sabi ng lola ko, cashier daw. So nag-accounting ako, akala ko ang trabaho ng accountant, cashier. So to cut the long story short, no, when I passed the board exam, ang first job ko was a senior auditor. No? Auditor ako before. Alam niyo po yung trabaho namin, isa kami sa mga hindi mabilis maniwala. No? Because I don't know kung meron nang naka-encounter sa inyo ng external audits. Pero ang mga auditor po, kapag kunwari, ang tawag sa amin, mga, hala, dyan na yung mag-audit, ganyan, no? Kasi mga mababagsik. So, yan yung first na work ko. Pero before ako mag-land sa external audit, gusto ko talaga mag-BIR. Okay. Bakit? Kasi kumita ng malaki yung kapitbahay namin. Kung sabi pag nag-BIR, joke lang. Hindi, gusto ko talaga mag-BIR before. Kasi sabi daw, marami ka rin matututunan. Tapos may office mate ako sa PNA. Sabi ko sa kanya, bakit nasa BIR ka na? Lumipat ka pa ng PNA. Tapos sabi niya, ewan ko, basta, hindi ko makwento. So, and then the rest is history na. So, doon ako napaisip na, okay, over the years na nagtatrabaho ko, super love ko yung work ko, in fairness naman sa akin. Like, sa amin, it will take you 5 years to become a senior auditor. It took me like 2.5 years. Senior na ako. Okay, bakit? Kasi hindi po ako umuwi ng bahay. So, ang trabaho ko before, I used to work for 12 to 16 hours a day, 7 days a week. Ano yun, conservative. Okay, kasi normally natutulog ako ng 2 or 3 a.m. Sa office namin, pag uuwi ka ng alas 12, titingin, pag titingin na kanila, alas 12, at umuwi ka na ang aga. Madaling araw yun, ha? Ang pasok namin, 8:30, okay? Tapos uuwi ka ng 12 midnight. So parang, pag chichismisan ka, ang aga na umuwi ni Michi. So parang like nasanay talaga ako, nalalabas ako ng office mga 2 a.m., ganyan, 3, or para makatipid sa time, magdadala nila ako ng damit, good for 2 to 3 weeks. Tapos, dyan ako natutulog. So, ito yung life ko before. Sanay ako sa mga ganyan, yung tulog manok. Alam niyo yung tulog manok? Yung parang hindi ka natutulog, pero tulog ka, parang gano'n. So, sanay ako. And then, gigising ka ng 7 a.m., magpe-prepare ka lang hanggang 7:30, and then 7:30, aalis ka na, pupunta ka na ng client. Okay? So, ang parang typical na working hours ko dati, from 8 to 5, nasa client ako, yung in-audit namin. Then, babalik ako na enterprise. Ang office namin na PNA, kung saan ako nag-audit, dito sa enterprise din, sa office ng Yusana, 20th floor. So, babalik ako dito. Tapos, magdo-document pang lahat ng mga findings ko nung nag-audit ako nung the whole day, no? So, ganun yung life namin. And I really enjoyed it. Because, that was my dream job. Kaya nga ako naging CPA kasi, pipirma-pirma ka lang daw, yayaman ka na, ganyan. May mga accountants ba rito? Di ba yun yung promise sa atin? Pipirma-pirma ka, yayaman ka. Awa ng Diyos na 5 years ako sa corporate. Nagpirma-pirma naman ako, di mo na kayo maman, okay? But nevertheless, no, bakit ko nasabing love ko yung aking work? Kasi imagine mo, kahit na madaling araw ako umuwi, tapos trinabaho ko talaga siya from Monday to Sunday o kaya Monday to Saturday, hindi ako nagpa-file ng OT. Siguro ang maximum file ko ng OT, 1 hour. Kasi nung nandun 2 hours ako dati ng isang kliyente, kinwestiyon ako bakit 2 hours lang final ko, parang ganyan. No? So parang 1 hour. No? And then ang mindset ko, okay lang, preparation ko naman to for a brighter future, 'di ba? For a bigger stepping stone sa aming career, parang ganyan. So in short, ang mindset ko nung nag-start ako ng career ko, more on to gain experience. Okay? Para maging ahead sa ibang tao. Ganyan. Awa ng Diyos, before, at age of 25, naging controller na ako. Okay. So when you say controller sa accounting world, medyo maganda-gandang position yun. And then I was handling group of companies. Group of companies, more than 10 that time. And alam mo yung 25 years old ka, tapos nagre-report sa yung mga accounting managers na mga na 40 plus na, 50 plus na, ganyan. Tapos ikaw 25. So parang ako yung bagong salta sa office namin. Parang kine-question nila bakit ako 6 digits yung sweldo ko, bakit sila matagal na, hindi naman 6 digits.
Sabi ko, ganun talaga. Bibo ko dati eh. De, joke lang. Na, so in short, love ko yung work ko. Super. In fact, before Usana, I plan to become a CPA lawyer. And you know what? Practical akong tao. Meron ba rito before gagawin niya yung isang bagay, nag-iisip siya? O ganun ako. Sabi ko, kung maglulo ako, bakit? Okay. So in short, bago palagi gawin yung isang bagay or bago mo pasukin yung isang bagay, ang tanong mo lagi, bakit? Okay. So parang yun sana rin. Bakit ako mag sana? So ako nung that time, sabi ko, bakit ako maglulo? Eh, ang tagal-tagal ng review. Like, it will take me 6 years para maging full pledge na lawyer. Okay. Tapos, para sa magkano? And then, eventually, sabi ko, kung ako ba maglulo, magiging CPA lawyer ako, will I get enough income para sa family ko? Ang sagot ko, yes. Okay. Next question. Will I get more time? Ang sabi ko, hindi. The fact na ngayon pa nga lang, 20s pa lang ako, wala na ako oras sa pamilya ko. How much more na tumaas yung position ko, lalong wala akong oras. Sure yan. Okay. So that's why nag-iisip-isip ako that time. I want to start a business and sabi ko mag-a-abroad na lang ako. Kasi kapag nag-abroad ako, doon ako mag-iipon, parang ganyan. Tapos sabi ng boyfriend ko sa akin, ito yung aking butihing asawa na boyfriend ko before, na 10 years kaming bago nagpakasal. Ang sabi niya sa akin, dami mong ginagawa sa buhay mo, no? Kasi nagtuturo pa ako ng accountancy, tapos kung ano nung binabay and sell ko, tapos, in short, marami akong ginagawa sa buhay ko. Okay. Tapos, minsan nga din ako nakaka-text sa kanya, sasabihin ko lang sa kanya, basta ha, pag hindi kita na text, lagi mo tandaan na sa puso lang kita, okay? So, yes, ganun ka busy. Ayun, awa ng Diyos, di ba, nagpakasal pa rin ka. Pero sobrang busy ko talaga, parang hindi ako makausap. But you know what? Nakaplano yung life ko. Sino rito yung nakaplano yung buhay mo? Tapos biglang dumating yung Yusana. Nabago yung plano ng buong buhay mo. Alam mo yun, yung nanay ko, sobrang excited niya sa akin. Sabi ko sa kanya, ma, few months from now, mag-a-abroad na ako. Magbabago yung buhay natin. Pag ako, ganito, ganyan, ganyan. So, ang dami ko na kinento sa kanya. So, itong nanay ko, excited. Di pinamalitan na sa mga kapitbahay na, ganyan, no? Alam niyo nangyari? Bigla ako na-meet yung Yusana. 2009. Okay. Yun na yung time na may exchange na ako ng email sa mga potential employers, nag interview na sila sa akin. Yung isa parang nagsasabi na siya ng range ng sweldo, ganyan. So that's why nagsasabi na ako sa nanay ko na nag-abroad na ako anytime soon. Tapos bigla ako na-invite sa iyo sana. Ngayon, ako yung isa sa super duper duper nega about network marketing. Okay, sa mga ganitong klaseng business. Kasi ang family ko, nagne-networking yung dati. Bibenta ng juice. Hindi ko babanggitin ko anong brand, okay? Ng pabango. Ano pa ba? Yung dumidikit-dikit na mga, ano daw yan? Agimat. So, ngayon, sabi ko sa kanila, alam mo ma, kaya sa tatay ko, alam nyo, sabi ko, yung mga ganyan, mga walang magawa lang yung mga gumagawa ng ganyan. So in short, super duper neg ako, okay? Sabi nila sa akin, alam te, at least, itong ginagawa namin, nakakatulong sa mga tao, blah, 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 blah. blah. So, in short, di nila ako makonvince. Okay? So, mababa yung tingin ko sa mga nasa sales before. Okay? Lalo na sa ganitong industry. But you know what? Paano ako napadpad ng Yusana? Ang office namin, 20th floor. Ang office ng Yusana, 24th floor. Okay, sabi ng office mate ko, ang nag-invite sa akin, office mate ko, nasabi niya sa akin, Michi, akin tayong 24th floor. Sabi ko, ano meron doon? Ang first attempt niya sa akin, sabi niya, Michi, kailangan mo mag-vitamins. Sobrang laki na ng eye bags mo, ang itim-itim na, hindi ka natutulog, ganyan. Sabi ko, excuse me, hindi ko kailangan mag-vitamins. Bata-bata pa natin mag-vitamins tayo, pang matanda lang yan. So, ganun yung exact word ko sa kanya. So, in short, hindi niya ako mapaakyat ng 24th floor. Second attempt, after a few weeks, sabi niya, Michi, akit tayo 24th floor. Tapos sabi ko, meron doon? Yung sweldo times 4. Talaga? Sabi ko, anong ginagawa? Sabi niya, magaganda yung products. Ay, sabi ko, alam ko na yan. Naka-attend na ako ng mga ganyan. Ako, ayoko ng mga ganyan-ganyan. Over my dead body, hindi ako magaganyan-ganyan. So, to cut the long story short, hindi niya talaga ako mapakit ng sana. Alam niyo nangyari?
Every day, kakakulit niya sa akin. Yung friend ko na katabi ko sa area, yun yung nakulitan. Tapos sabi niya sa akin, Ichi, tara na, pagbigyan na natin yan for the sake of friendship. So ako naman, sige na nga, for the sake of friendship, ganyan. 2 floors away. Mahirap talaga ako invited. Negative ako sa kanya. Tapos, alam niyo bang for the sake of friendship lang talaga kung bakit ko tinignan yung Yusana? Yun lang. So ngayon, ang nag-explain sa akin is no other than Mentor Natsunyo. I met him. Ang scenario sa office, kami lang ang tao. Ako, yung friend ko, yung nag-invite. Okay? Tapos, wala pa si Mentor Nat. Okay, nasa table kami. Tapos, sabi ko, nasaan yung magpe-present? Ba yan? Late naman. Tapos sabi ng friend ko, oo nga, late. Tapos sabi ng sponsor ko, ano ba yan? Teka lang, wait lang. So, in short, di siya marunong mag-ABC. Hindi niya nagawa yung mga dapat gawin. Okay. Tapos nung papapasok na si mentor na sa pinto, sabi niya, oh, yan na yung mag explain. Room boy yan dati. So, syempre, ako na mayabang deep inside. Room boy, okay. So, parang that's why ito ginagawa niya. Wala siyang career sa corporate. I mean, walang pag-asa. Mayabang ako dati. yung pride mo ba yung ano mo, achievement mo, parang ganyan, no? So, nung pagkaupo niya, okay, sabi niya, hello ma'am, hello, what's your name, ganyan, ganyan. Alam mo, sabi niya sa akin, dito sa ginagawa namin, pwede ka kumita dito na malaki. Sabi ko, like, magkano? Mga 48,000. Sabi ko, not bad 48,000 per month. Ay, sabi niya, hindi po per month, per week. Per week? Paano ginagawa niyo? Ganyan. So talagang focus ako na sana yung 48,000 per week, parang ganyan. No? Because at the end of the day, kahit mataas yung position mo, kahit maganda yung credentials mo, at the end of the day, magkano yung bumabalik sa'yo? Siyempre ako, ganun ako mag-isip, di ba? Tapos, ina-explain niya yung Yuzana. Dahil skeptic ako, parang at the back of my mind, alam ko na sabihin niya, number one yan sila. Kasi sinabi number one sila, sabi ko na nga ba, lahat naman yan sila para pareho. So, nega, no? Kaya lang, alam mo kung bakit ako na-convince? Because sa lahat na nag-explain sa akin, all of them, they're telling me, maganda to, sabi nila. Pero pagdating sa iyo sana, maganda siya, sabi ng third party. Sa akin, big deal yun. Okay, kasi pag third party nagsabi na maganda ka, o kaya matalino ka, or number one yung school nyo, ano yun, credible yun. Okay, pero pag ikaw lang nag-claim, walang credibility yun, no? So, nung nakita ko yung Centrum, tapos ini-scrutinize ko pa yan, sabi ko, itong libro na to, third edition that time, kung hindi to totoo, malamang lahat ng mga binanggit na mga brands dito, magdedemanda yan. Bakit? Siyempre, ang mga, lalo na US, issue country yan eh. Konting natapunan mo nga lang ng tubig, demandahan na eh. How much more yung pinublish mo na hindi ganun kataas yung quality ng product nila. Sabi ko, okay, so pwede. Even if I don't take the products, meron akong third-party evidence that can prove na maganda yung product. So pwede. Ngayon, pagdating sa may kitaan, hindi ko naintindihan. Nagets niyo ba yung Yusana, isang upuan? Hindi ko nagets yung Yusana ng isang upuan. Ang tumatak lang sa akin, kikita ako ng $1,000 per week. Alam nyo, sabi ko sa kanya, meron lang akong personal question sa'yo. Magkano kinikita mo per month? And he was earning 200,000 per month. Siyempre, nagko-compute yung utak ko. Sabi ko, tapos ino-observe ko siya. Sabi ko, grabe, nagsasalita-salita lang, 200,000 per month. Kaya ko kopyahin yan. Di nga ako umuwi ng bahay. Di nga ako natutulog di ba? So siya salita-salita lang, gagayahin ko yan. Kung 200,000 talaga yung potential niyan, parang ganyan, no? And you know what? Right now, sila mag-asawa, they are 5 million na to, hindi na yan updated na. $5 million club member. They're averaging 7 digits per month. So ang mantra ko, kung kaya niya, kaya ko din. And kung nagawa ni Mentor Nat na hindi ganun kataas yung background na meron siya, hindi siya nakatapos, crucial before ng KFC, tapos room boy attendant, in terms of network, mas magandang network mo compared sa kanya, pero how come nagawa niya? So parang ako, ang mindset ko that time, kung nagawa nitong taong to, na ganito yung background niya, kaya-kaya ng mga tao yan. Alam niyo kung bakit ka lang nahihirapan? Masyado ka kasing concerned sa mga sasabihin ng mga taong nakapaligid sa iyo or yung mga ibang tao. Hindi ka naman papakainin ng mga sinasabi nila. Correct? Alam mo, the moment na I realized that, nga no, parang in the end,
ikaw din naman magsisave ng sarili mo when you retire. Hindi naman talaga yung sasabihin ng ibang tao. Ibig sabihin, kung anong decision mo ngayon will really affect 10 years, 20 years from now. 'Di ba? So bakit ka maniniwala rin sa mga taong magsasabing wala naman ding napatunayan sa buhay? Eh ako, pag uwi ko ng bahay, excited ako. Dinenegative ako ng nanay ko. Alam niyo naman, syempre, pag nagkwento ko sa nanay, ininega ka niyan. Sabi ng nanay ko, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Sa kaya galing si mama? Hindi, joke lang. So, so iniisip ko the time, na-concern lang to si mama. Sabi niya, anak, ikaw ba naman si Faye? Nagpapaloko ko sa mga ganyan. Papunta ka ba lang, babalik na ako. Ganyan, yung ano ng nanay namin. Okay. Tapos, alam mo, iniisip ko, dalawa lang naman yung pwede mong pakinggan eh. Yung taong may resulta at taong walang result. Pagdating sa'yo sana, ang nanay ko, hindi naman negosyante. Pero si Mentor Nat, nakita ko, siya yung gumagawa ng Yusana, siya rin yung may result. So, kanino ako nakikinig? Sa merong resulta. Tama. Sometimes, mali ka ng pinakikinggan eh. Bakit? Kasi, halimbawa, yung friend mo, sasabihin walang mangyayari sa'yo dyan, eh ano bang nangyari sa kanya? Kung kanino ka nakikinig, yun din yung result na makukuha mo. Right? So, alam mo yun, you need to guard your mind doon sa mga taong magsasabi sa'yo, walang mangyayari sa'yo dyan, walang kwenta yan, etc. Kasi, in the end, ikaw pa rin naman na magde-decide kung anong buhay yung gusto mong i-create 5 years, 10 years, 20 years from now. Correct? So, to cut the long story short, sold out ako. Sabi ko, itong taong to nagawa niya, kaya ko rin. Kaya lang, ang challenge ko that time, wala akong savings. I have zero savings. Max out ang dalawang credit card. So, imaginein mo, ano lang ako eh, may dating walang datong. Yabang lang. So, imaginein mo, inisip ko, sabi ko, na grabe na max out ko yung dalawang credit card. Ano nangyari sa akin? Parang ganyan. So, doon ako napaisip talaga because I realize kaya kong gawa ng paraan yun, sabi ni Pat sa akin. Alam mo, Han, alam mo, ang lakas talaga ng loob mo. Ikaw na kasi walang pera, may utang ka pa, magyuyusana ka pa. Tapos sabi niya, ikaw talaga yung malakas ang loob, no? Sabi ko, alam mo, ang tao, wala namang mangyayaring bago kapag hindi siya gagawa ng bago. So for example, how would you know na may mangyayari sa'yo rito sa Yusana unless itry mo siya? Di ba? Paano mo malalaman na magkakaroon ka ng resulta unless gawin mo yung ginagawa ng mga nandirito sa Yusana? So ako that time, ano ako eh, logical ako mag-isip. Okay? So ginawa ko, nangutang ako. Sanay naman tayo mangutang eh. Correct? Si sold na ako dun sa pera, no? So ginawa, ang next sa challenge ko that time, wala akong time. No? Alam mo ba, kung tatanungin mo ako kung ikaw yung nasa situation ko nung time na nag-start ako ng Usana or nakita ko yung Usana, for sure baka hindi mo gawin to. Kasi isipin mo, saan ko isisingit yung Usana na yan? Kasi hanggang madaling araw yung work ko. But you know what? Ako, ang question ko that time, so hanggang kailan ako ganito? If hindi ako gagawa ng bago, nothing will really happen to me. Hindi ako makaka-regain back ng time. So you want to have more time, you really need to invest to something na alam mo, magbibigay ng mas maraming time sa'yo. Ano yun? Sa nangyayari right now? Ano yun? Sa opportunity na meron ka. That's why, kung tatanungin mo ako, between work and Usana, right now, pareho. Pero in terms of long term na pinag-uusapan, Usana. Because yung work ko can really give me yung income na malaki. Kasi yung mga kasabayan ko, meron din naman silang sasakyan. Meron din naman silang may property sila. Nakaka-travel din naman sila. Yung mga kabatch ko, pero I bet kung maraming time kagaya ko. Yun yung kulang. Flexibility ng time. Right? And last na kailangan ko i-address nung time na nag-start ako, feeling ko kasi sales is not for me. Mahihain ako eh. Introvert ako. Ako yung tipong tao na, kunwari, nakita kita sa mall, hindi mo naman ako nakita, tatalikod na ako. Kunwari, ganito, parang kilala ko yun si Deus. Dito na nga ako sa ano. Ganun ako. Hindi ako yung, hello, Deus! Hindi ako ganun. Until now, sabi ko nga, grabe, yung mga kausap ko sabi, introvert ka, Michi, pero nagawa mo ganyan sa'yo sana. Kasi naniniwala ako, wala yan sa personality because lahat ng skill kaya maaral. Tama. Ngayon, bakit ako nag-start? Simple lang. Sabi ng iba, ganda ng background mo, promising naman yung career mo, bakit ka nag-start na mag-Usana? I only have three things or three considerations bakit ako nag-start. Number one is my age. When I started Usana, that was me, yung nasa gitna. I was only 24 years old that time. I have
Low self-esteem, wala akong skills, hindi ko talento, hindi ko linya to, wala akong time, wala akong pera, wala pang auto-order. In short, hindi ako prepared to become a businessman. But you know what? Ang mindset ko that time, 24 lang ako eh. Sino ba rito mga nasa 20s or 30s? Meron ba rito? Ah, si City na pare yan. Meron ba mga 20s, 30s dito? You know what? If you are in your 20s or 30s, this is the perfect time to really build your Usana business. Bakit? Kasi 10 years from now, bata ka pa rin. Bata ka pa rin. When I was 24, ang isip ko, what if I give this like 5 to 10 years? 24 plus 5, 29 lang ako. Plus 10 years, 24 plus 10 years, 34, bata pa rin ako. Tama. So, ano ibig sabihin? Bata ka pa rin. Kung bata ka na nag-start ngayon, 5 years from now, let's say hindi mo hinit yung million, 200,000 lang. Gaano kadaming 29 years old or less than 30 years old na kumikita ng 200,000 per month? Correct. Pero huwag kang mag-alala kung ikaw naman ay nasa 40s and above. Okay, like ako next year. 40 na ako next year. Okay. Ito na yung time na hindi ka dapat naglolokohan na. Hindi na tayo naglolokohan. Okay ba yun? Ibig sabihin, hindi ka na nagtatansya-tansya or naglalaro sa time na meron ka. Because limited na yung time mo to build your retirement fund. Okay? Bakit? Because the goal, when you reach 40, okay, dapat ngayon pa lang, iniisip mo na anong ginagawa ko to build up my retirement fund. Okay, bakit? Kasi sa survey ng SSS, 2 out of 100 ang financially independent. Alam mo bakit hindi iniisip ng mga taong retirement? Kasi malakas pa naman sila. Yun ang mindset. Malakas pa naman ako eh. I can still work. Pero I'm not saying when you reach 60, wala ka nang gagawin. Because ako, I don't really see myself na hindi ako mag-iusana. Okay? I can really see myself na up to my last breath nag-iusana ako. Because I really love talking to people, lalo na sa Usana people. Okay? Pero, kailangan, pag dumating ako ng 60, hindi ako pabigat sa mga anak ko. That's my mindset. Okay, bakit? Bakit ko nasabing dapat hindi ako pabigat sa mga anak ko? If hindi ka magpe-prepare for retirement, this one is, alam nyo yung viral ngayon sa Facebook? Viral to ngayon. Ngayon lang naiintindihan ng mga tao to. But you know what? Shock na shock talaga ako dito. Before I left the corporate, I was earning 6 digits that time. Nakalagay rito, by 2045, when I retire at the age of 60, congratulations, meron akong 12,700 na monthly pension. Sino excited sa 12,000 na monthly pension by 2045? Di ba? Nakakalungkot. Nakakalungkot. So parang, if you don't prepare now, and hindi mo gawin yung Usana as your stepping stone to really build your retirement fund, what will happen is, saan ka asa? Sa government, sa mga anak mo, etc. Wala nga, walang pupulutin, hindi aabot sa lalamunan ng 2,000. Kulang pa yung pambayad ng Meralco tubig. Correct. And you know what? I realized what we're doing right now is really in preparation for the next generation. You know what? Sad to say, I have a downline, no? He passed away. Yung father niya, walang kaalam-alam sa'yo sana. But you know what? Immediately, kwento ko lang sa inyo kasi he passed away last 2 weeks ago. Walang alam yung father niya sa Usana dahil 78 years old na. Sabi ng father niya, pwede ba yung ate niya na lang? Yung ate niya, wala rin kaalam-alam sa Usana. Kanina minute ko yung ate. But you know what? Walang kaalam-alam sa Usana. Pero every single week, every single month, yung account na yon is earning like 20 to 30,000 per month. Wala pang hataw masyado. Imaginein mo, daig mo pang nag-iwan ng insurance. Kasi insurance one time lang. Tapos, nung day na namatay, tumawag ako sa Usana. Nung nalaman ko na namatay, anong gagawin, etc. ganyan. Alam mo ba, nag-email lang kinabukasan ng requirements. Bago mag-Sabado, transfer na yung account sa ate. Grabe. Imaginein mo, yung account na yun is averaging 20 to 30,000 per month na hindi pa niya wino-workout ng todo. Tapos, ang matindi nun, yung ate, yung tatay, hindi din nila alam yung Usana, pero nag-i-income ng gano'n. No? So, anong point ko? Ang point ko, if nag-iisip ka ng long term, gawin mo yung Usana na yan. Kasi yan yung maiiwan mo sa pamilya mo when
di natin alam kung anong mangyayari sa iyo. Kaya seryosohin mo siya. Right? So ngayon, excited yung ate niya na matagal nang umiiwas sa kanyang kapatid. Ngayon niya lang aaralin yung Yusana. Di ba? So imaginein mo Friday nagbigay na requirements, Friday night na transfer na. Oh, ito pa, gusto niyong makarinig ng, mas ako na-amaze ako. Auto-order nung account na yon last week. Alam niyo ba, in-extend ng Yusana yung auto-order, yung income last week, dahil hindi pa alam ng ate niya how Yusana works, binigyan ng another week this week para mag-auto-order. Yung last week na hindi nakapag-auto-order, yung income niya for that week, nag-credit pa rin sa account niya. Hindi na wala yung points. Sobrang considerate ng Yusana as in. Kaya parang sobrang happy ko talaga na sabi ko, wow, napaka-generous naman ng Yusana. Hindi siya yung parang kahihirapan ka pa o whatsoever, di ba? Talagang when you build this business and you leave a legacy or pamana sa mga naiwan mo, talagang true to his word, true to his word, no? Hindi siya yung parang ano lang, by the book. Ang bilis ng proseso. Okay? So yun, that's why you really need to take you sana seriously. Kasi kung hindi mo siya siseryosohin, ang mangyayari is, sino magsiseryosong iba? Kapitbahay mo. Correct? So yun. And then, financial situation. Kailan mo tatapusin tong ganitong sistema mo? Na lagi ka nalang petsa di peligro. At ikaw makakapag-decide niyan. Hindi ibang tao. Right? Kailan mo tatapusin yung lagi mo nila sasabihin na wala akong savings, trabaho ka ng trabaho, wala pa rin ako naiipon. Kasi kahit anong gawin mo, hindi ka talaga makakaipon dahil ang realidad ng gastos, palaki. Because of inflation. Kahit na tipid ka, mapapansin mo nagtitipid ka, hindi ka pa rin nakakaipon. Tama-tama. Kasi kahit anong tipid mo, yung value ng pera mo, talaga namang kinakain ng inflation. So anong gagawin mo? The wise thing to do is what? Pataasin mo yung income mo. That's a wise thing to do. If hindi mo papataasin yung income mo, ang reality ng income, hindi sasabay sa reality ng gastos. Alam niyo ba guys, nung time na nag-start kaming mag olive oil, ito lagi comparison ko olive oil. Ang per bottle lang, per liter ng olive oil was 400 that time. Alam niyo ngayon, 1,000 plus per liter ang olive oil. So, sabi ko kay Pat, grabe, inflation is real. Yung olive oil talaga yung basis ko. Mula nung nag-olive oil kami na way back, no? Parang siguro 2017 or 2016, nag-olive oil na kami. 2024 ngayon, 1,000 plus ang per liter. So I realized, kung hindi mo papataasin yung income mo, lalaki yung gap na yan, tuloy-tuloy, nangungutang ka lang. Correct? So, ano gagawin mo? Palakihin mo yung income. But this time, yung source of income mo, okay, wag mo gawin or wag mo lang paikutin sa magdadagdag ka ng another source of income tas active pa rin. Okay? Bakit? Kasi sabi nga ni Robert Kiyosaki, di ba? Teka, habang nagsasalita ako at naghahanap ng charger go. Wait lang guys Okay. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, hindi pwedeng, if you only focus yourself sa left side quadrant, ang mangyayari is, when you retire, you will end up poor. You still end up poor. Okay, bakit? Kasi, Dayus, thank you. Ang buti talaga din sa Dayus. Wala, ayaw. Okay. Alam mo na natutunan ko to, dito ko nagkaroon ng, okay, thank you. Dito ko nagkaroon ng level ng seriousness sa Yusana. Kasi sabi ko, hindi pala talaga pwedeng work lang. Kailangan may isa pa. Kasi ito yung type of income na pwede mong kitain sa buong buhay mo, active and passive income. Okay? Ngayon, both of this income, pag lalagyan mo ng effort, okay, yung una, ang tawag dyan, active income. Alam niyo naman yan 8 to 5, papasok ka, kikita ka ng 8 to 5. Gusto mo tumaas yung sweldo mo, di magpabibo ka. Di ba? Mag-PhD ka. O kaya pasok ka sa politika. De, joke lang. Joke lang, no? Nakakatawa yung mga tao pumapasok sa politics for that. Nakakalungkot, no? So in short, huwag ka maningil ng overtime, huwag ka mag-absent. In short, ikaw na talaga. Okay. Pero mapapansin nyo, kahit ang taas ng effort mo, ang income mo hindi sumasabay. Maraming underwork sa atin. Overpaid. Tama ba? Maraming underwork but overpaid. Ay, hindi, baliktad. Maraming overwork but underpaid. Okay.
Ngayon, wala namang masama sa active income, guys. Okay? Lalo na kung malaki yung sweldo mo. Like, for example, you're earning 200,000, 300,000 per month. Ay, malaking income yun. Okay. Paano to nagiging risky? Okay. Nagiging risky to kapag nag-stop ka na sa ginagawa mo. Okay. Let's say, halimbawa, doktor, surgeon, syempre, ang main na ginagawa niya, nag-o-opera. Biglang naputulan ng kamay o kaya biglang nabaldado, wag naman, di ba? So, hindi niya na kayang i-perform whatever na trabaho niya. So, anong ibig sabihin? Sino ang risk doon? Ikaw. Sino nagbibigay ng time and effort? Ikaw. Pag nawala ka, no work, no pay. Kaya siya risky. Okay? So, ibig sabihin, temporary lang yung income mo hanggat active ka lang. Question, hanggang kailan natin kaya magtrabaho? Hindi natin alam, di ba? Doon siya nagiging risky. Eh, minsan, yung iba naman, sobrang lakas, nagkakasakit. Bigla. Okay lang eh, kung kunwari namatay agad, di ba? Pero paano kung na-paralyze ka? Ang hirap nun. Paano kung may pamilya ka, may anak ka, sino magsusupport sa kanila? Kaya hindi pwedeng active income lang ang mindset mo. And dito, hindi nagiging aware yung mga tao. And you know what? When I was 25, nung nag-average ako that time, 80 plus thousand net sa work. Sabi na sa akin ng husband ko, malaki naman yung sweldo mo, bakit mag-iusana ka pa? Sabi ko, yun na nga, malaki sweldo ko. Kailangan mas mag-iusana ako. Sabi ko, bakit? Kasi, if ito yung certain lifestyle ko, and when I retire, or hindi na ako nagtatrabaho, mawawala na yung salary na yan. Dapat may papalit dyan. Yun yung Yusana. Okay? Another thing, ang bills natin non-stop. Okay? Hindi yan natatapos. Kahit na matapos na tayo magtrabaho, kahit na tayo mag-retire na, ang bills natin tuloy-tuloy na dumarating. Imagine mo yan ang problema ng mga 70, 80. Nahihiya sila. Bakit? Minsan, syempre yung mga anak nila may sarili-sariling bahay. May sarili-sariling buhay. Correct? Eh, ang pension hindi talaga enough. Eh, ang maximum, alam nyo ba, true story guys, meron akong downline, yung mother niya, relate na relate sa sinasabi ko. Alam niyo kung bakit? Siya ang head ng isang department ng hospital before. Alam niyo kung magkano yung kanyang pension ngayon? 15,000 a month. Meron pa siyang maintenance. So parang nung nagtutok ako ng ganito, parang sabi nung nanay niya, tama yan, tama. Alam mo, regret niya. Sana pala meron akong sinimulan before na magbibigay sa akin ng consistent income ngayon nung nag-retire na ako. Why? Kasi nung nawala na yung monthly salary niya at pumalit yung pension niya, ay, grabe. Ah, nakakalungkot yun. Bakit? Siyempre, paano mo naman pagkakasyahin yung 15,000? Correct. So, anong solution? Magdagdag ka. But this time, ang idadagdag mo, hindi active income. Passive. Okay? Bakit? Ang passive income earners, ang mindset nila, okay lang ako trumabaho. Ngayon, effort ako ng todo kahit maliit lang income ko. Kasi the mindset is, hindi parang trabaho na meron kang trinabaho ng kinsenas katapusan, magsisweldo ka ng kinsenas katapusan. Ang right mindset is, binibuild ko to, yung sistema ko, yung consistent users ko, yung mga repeat orders ko, eventually, kahit na minimal ang effort ko, malaki pa rin yung balik sa akin. No? Saan ka makakakuha nun? Business. Okay? At paano mo magagawa itong passive income? Alam niyo kung paano? Pag meron kang leverage. Sino nag enjoy ng leverage? Mga negosyante lang. Ano bang ibig sabihin ng leverage? Parang si Henry C. We need to multiply ourselves. We need to multiply our time. Anong negosyo na Henry C? SM, BDO, ba, Alphamart, etc. Kung meron siyang 1,000 employees a day times 8 hours, 8,000 hours meron siya a day. Do you know kung gaano kadaming time lang ang kaya mong trabahuin sa lifetime mo? 100,000 hours hanggang umabot ka na 60. Imagine mo 100,000 hours hanggang mag-60 ka. Henry C., if meron siyang 1,000 employees, 1,000 na lang SM North kasi 5,000 yung employees. Per day, meron siyang 8,000 hours. After 10 days, meron siyang 80,000 hours.
Ibig sabihin yun, lifetime mong trinabaho, 13 days niya lang. Anong difference yung dalawa? The difference between Henry C. and karamihan ng mga tao is na multiply niya yung sarili niya. Ang tawag doon, leverage. Bakit hindi na nakaka-leverage? Hindi natin minumultiply yung sarili natin eh. So that's our goal. If ang mindset mo in this business, gusto mong lumaki, yumaman ka rito, ganyan, kailangan mo i-multiply yung sarili mo. If ikaw lang lahat nakakaalam na ginagawa mo, hindi mo mamumultiply yung sarili mo. Right? Next, another form of leverage. Ang SM, hindi yan yayaman, hindi yan lalago pag mag-isa lang. Kaya mapapansin nyo, kahit Quezon City lang ha, ang daming SM within Quezon City. BDO, tatlong BDO, isang SM North. SM Fairview, tatlo rin yung BDO ron. Bakit? Ang tawag doon leverage. Nagpaparami sila. Ba't hindi tayo nagkaka-leverage or maraming tao walang leverage? Kasi hindi tayo dumadami. Tama? So going back here, it's okay to have your full-time income at may active income ka. Pero dapat being wise is in preparation by the time comes na hindi mo na kayang mag-work, ano ang papasok na income sa'yo. Correct. And paano ka magsisimula? Okay? Saan ka magsisimula? Okay? You really need to find, bakit ko nga ba siya gagawin? You start with the reason. Bakit mo siya gagawin? Sa case ko, alam mo, sabi ng iba, ganda naman ang career mo, bakit mo ba ginagawa yan? You know, kahit maganda ang career natin or tingin natin stable ang finances natin ngayon dahil maganda ang trabaho natin, we should always prepare. Because being wise, a wise person always prepares for the long term. Walang ibang gagawa nun kundi ikaw na may lakas pa ngayon at bata pa ngayon. Tama? So ngayon, ako, you need to determine bakit mo nga ba siya gagawin. Ako, personally, ang reason ko, I want to have financial freedom. Yung, alam mo yung financial freedom, hindi naman ibig sabihin yung sobrang yaman mo. Pero yung financial freedom, halimbawa, hindi ka na problema pag pasukan, tuition na naman. Hindi ka nagkukumahog kapag may emergency. Hindi ka nagkukumahog kapag gusto mong kumain ng masarap, kain ka ng masarap. Gusto mong kumain ng tuyo, kain ka ng tuyo. Walang masama sa tuyo. Pero ibig sabihin, may option ka. 'Di ba? Gusto mong nabobore ka, mag-book ka ng flight. Gusto mo lang pumunta sa Hong Kong, hangin-hangin doon, kakain ka ng kung ano man, 'di ba? So, ibig sabihin, options, and yun yung pinaglalaban natin. So, ako, basically, when I started doing Usana and become serious in doing this business, I want to have financial freedom and time freedom. Ano yung time freedom or personal freedom? Yun yung time. In other words, nung nag-start ako ng Usana, etong dalawa yung pinaglalaban ko. Ang financial freedom, yan yung stage ng life mo na hindi mo pinoproblema yung pera to survive. Ibig sabihin, hindi ka nag-worry for daily expenses, yung bills, tuition ng mga bata, emergency expense. Yun yung status ng life mo na, alam mo yun, gusto mo to, money is not a problem. 'Di ba? And guys, huwag na tayong maglokohan. Para magkaroon ng magandang buhay, kailangan mo ng pera. Okay, kalokohan yung, hindi, basta magkasama ang pamilya. Alam mo, the best thing in life para ma-enjoy, kailangan talaga ng money eh, sa totoo lang. Okay, let's say, for example, you want ma-enjoy yung ganitong lugar kasama family mo, kailangan mo ng pera. That's the reality. Travel ka, kasama yung family mo, masarap na pagkain, maayos sa sasakyan, magandang school ng mga bata, quality healthcare, gusto mo ng charity, lahat yan kailangan ng pera. Ibig sabihin, importante ikaw, right now, maging financially free. Kasi options ang tawag doon. Sawa ka mag-fine dining, mag-buffet, mag-Wolfgang, pwede ka mag-sardinas. Sawa ka magsasakyan, pwede ka mag-commute. Try mo lang mag-train. Sawa. Pero, ibig sabihin, nasasawa ka sa mga bagay na yun, may option ka, bumaba. Pero pag sawang-sawa ka na sa sardinas, sa cup noodles, sawang-sawa ka na mag-commute, wala kang pupuntahan, magtiis ka. In short, if you have the money, you're financially free, you have better options in life. Unfortunately, hindi madali na maging financially free. Mahirap yan, pinagpapaguran yan, pinagpupuyatan yan, at dapat mayroon kang tamang opportunity para umabot yan. Because in reality, kahit gaano ka kasipag, pero wala ka sa tamang opportunity, you can never become financially free. So anong importante? Nasa tamang opportunity ka.
Right? That's why congratulations because you're part of Usana already. Nasa tamang opportunity ka. Kailangan mo na lang kopyahin yung sipag ng ibang tao para makuha mo rin yung result na gusto mo, gaya ng result na meron sila. Correct? Okay. Personal freedom, simple lang, di ba? Sa time na meron ka ngayon, kung lagi kang walang time, magalit ka sa sitwasyon mo. Kasi kapag galit ka na sa sitwasyon mo, lalabas yung potential mo. Doon ka magde-decide na you really want to have more time. Bakit? Kasi pag nasa comfort zone ka, walang growth doon. Tama? Okay. So, disgust, sabi ni ano, okay, Lyra. Because, walang ibang magagalit, ikaw lang eh. So, ngayon, tawag dito, ano pa, vision, saan ko ba gustong makarating 5 to 10 years from now? Okay? You really need to visualize yourself. Kasi walang ibang gagawa niyan kundi ikaw. Correct? If you see yourself, or if you see your life being the same in the next coming years, it will always be the same. So, ang vision, di ba, na-visualize mo na may pagbabagong mangyayari. Okay? Lagi niyong tandaan, ang mga bagay-bagay, ginagawa yan sa dalawang paraan, no? Yung isa physical, yung isa mental. So in short, lahat na nakikita nyo, laptop, upuan, TV, etc. Bago yan makita physically, nauna muna mentally. Okay? In short, pag lumabas ka, nakakita ka ng magandang bahay or nakapanood ka sa YouTube ng mga house tour, bago yan naging actual na bahay, saan muna yan nagsimula? Blueprint. Saan nanggaling yung blueprint? Sa imagination ng architect. So in short, everything happens in the mental factory first. Okay. And the best way for you to maximize the mental factory is your vision. Kaya nga vision bago commission. And when you say vision, positive expectation about the future. Okay? So, let's say, hulaan niyo kung sino to. When I met this person, he was only a builder in Usana. Tapos, pag nagsasalita pa siya, dahil mas matanda ako sa kanya, sabi ko, Brian, bagal naman magsalita. Minsan ganyan ako. Dati kasi judgmental ako. But you know what today? They are $2 million club member. I met them. I met Mentor Clark Builder. So ano ibig sabihin? Yung life na meron sila ngayon, hindi yan nagsimula na malaki agad yung results nila. Nagsimula saan? Vision. Before pa ma-unfold yung life na gusto mo, kailangan nakita na ng utak mo yung sarili mo in the future kung saan ka pupunta. Tama? Okay. Ito naman, nahulaan niyo kung sino yan. No? I met him, tawag dito, utal-utal din magsalita. Yung P, nagiging F, yung D, nagiging V. Ganyan. I met them, na gold director today. They are 5 million, di ba? Dollar club member. Total of 250 million for the past 16 years of doing the business. So currently, more than 1 million a month. So in short, gaano ka-importante na makita mo yung sarili mo na maging successful? Very important. Kasi hindi gagalaw yung isang bagay kapag wala siyang plano. Ibig sabihin, hindi mo makita or ma-visualize yung sarili mo. Tama? So ako, sabi ko, kailangan ko lang ma-hit yung first million to. Pag nakuha ko tong first million na to, kaya ko na tong malaro. Ibig sabihin, eventually, kaya ko na siyang gawin. Alam mo ba, I joined Usana 2009. I hit my first million in 2012. But I hit my first $1 million in 2020. Dati nagpa-picture ako ng tarpaulin nila mentor na. Alam mo, I told myself, someday, magkakaroon ako ng sarili kong tarpaulin. Eto, hindi ko na napuntahan yung tarpaulin na yan eh. Pero nangyari siya. Okay? Bakit? Na-visualize ko eh. And kapag na-visualize mo, kailangan paniwalaan mo. Especially, kapag meron ka ng direction. Especially, ang direction na tinutukoy ko, yun yung Usana. May opportunity ka na eh. Bakit importanteng meron kang direction?
Kasi kahit alam mo puntahan yung isang bagay, pag mali ang direksyon mo, hindi ka makakapunta. Halimbawa, alam niyo yung Baguio? Okay. Baguio. Kaya mo i-describe yung Baguio? Malamig, strawberry ice cream, strawberry taho, pine trees. Simoy ng hangin, amoy, pine trees, ganyan, di ba? Mines view, magkakabayo. Kaya mong ma-visualize yung Baguio. Pero nag-exit ka sa Binyan, Laguna. Makakarating ka ba ng Baguio? Hindi. So, ibig sabihin, kaya mo i-describe yung pagyaman. Kaya mo i-describe yung financial freedom. Kaya mo i-describe yung time freedom. Pero, di ba? Ano ba yung time freedom for you? For example, sarap pagkain, masarap buhay, walang problema sa budget, nakaprioritize yung health, di ba? Pag morning, nag-gym-gym, ganyan, di ba? Kaya mo i-describe. Pero, pag mali ang direction mo, hindi ka yayaman. And congratulations, nasa iyo sana ka na. Nandito ka na eh. Seryosohin mo na. Nasa tamang direction ka na. Correct? Okay. So, ibig sabihin, you change your direction, mag-exit ka sa sana. Hindi ko sinabing iwan mo yung trabaho mo, but pagsabayin mo siya. And when you have the right direction, importante meron kang vision, yung sinabi ko kanina. Okay, paano mo makikita yung sarili mo na pwede ka maging successful? Dapat hindi ka absent sa mga events. Dapat yung mga ina-awardan, present ka. Bakit? Nabi-visualize mo na next event, ikaw na na-awardan. Nabi-visualize mo na next event, ikaw yung nagsasalita. Nabi-visualize mo yung mga ina-awardan dito, hindi ka lang nanonood. Ikaw na yun. At ikaw yung nag-share kung paano mo nagawa. And magagawa mo yan kapag lagi ka present sa lahat ng trainings, present ka sa mga events ng Usana, present ka sa mga recognition, etc. Ang tawag doon, visualization eh. Nagagamit mo yung imagination mo. Someday, ako naman dyan. Tama? Imagine mo yung sarili mo, successful ka. I-support ng brain mo yun. Alam mo kung gaano ka-powerful yung imagination? Simple lang. Halimbawa, nung COVID, di ba lahat naman tayo dumaan doon? Inuubo-ubo ka pala. Parang may COVID yata ako ah. Ganito ka-powerful yung mind natin. Pag gano'n siya ka-powerful sa negative, gano'n din siya sa positive. Parang ganito. Inuubo ako ah. Baka mamaya may COVID na pala ako. Maya-maya, parang sakit ng mga kasukasuan ko ah. Parang nag-chills ako. Umuwi ka lang naman. Saan nagsimula? Doon sa parang may COVID ako ah. So, mapapansin nyo, ganun ka-powerful yung mind natin. Whatever you think, sinusuportahan niya. So, kung positive ka mag-isip, susuportahan ng mind mo. Pag negative ka mag-isip, susuportahan din ng mind mo yan. Kung yung mind natin kaya i-produce ang sakit, ganun din yung pagyaman natin. If your mind can see na yayaman ka, yayaman ka. If your mind can see or visualize na magiging successful ka, magiging successful ka. If you can see and your mind can see na magiging top earner ka, magiging top earner ka. In short, sa isip mo pa lang dapat, tapos na ang laban. Okay ba yon? Tapos na laban, mayaman ka rito, successful ka na. In short, you focus on your vision. Bakit? Maraming distractions. A lot of things can distract you. Bakit ka mabilis ma-distract? Hindi mo alam kung saan mo gustong pumunta. Bakit ka mabilis ma-distract? Hindi mo nakikita yung sarili mo 5 years, 10 years from now, yung life na gusto mong buuhin. Tama? Pag may pangarap ka, marami storbo eh. Minsan yung mga kaibigan mo, mga matatagal mo ng kaibigan, mga tao, tonight, no? You need to decide to let go of your what? Ang pinakamalaking distraction sa buhay natin, alam nyo kung ano? Personal drama. Mas binibigyan mo ng mas maraming airtime ang personal drama mo versus yung life na gusto mo mangyari. Kaya mamaya, after natin, okay lang ba? Makipag-break ka na. Makipag-break ka na sa drama mo. Okay? So in short, ang path to success talaga naman medyo challenging yan, no? So, kailangan na natin gumalaw-galaw at yung mga personal dramas natin in life, it's okay na ma-experience mo yan. But, wag mong tambayan. Right? Because the only person na makaka-decide na alis ka dyan is ikaw rin. Correct?
Okay. Gusto niyo malaman ng pwede maging future sa'yo sana? Hindi ako kagaya ng iba na mabibilis. Like, kunwari, yung inyong mga uplines, no? Si Dayan, yan. Hindi ako kagaya ni Dayan. Isa ko sa pinakamabagal sa Yusana. Imagine mo, first 2 years ko ng Yusana. I only earned like 324,000. First 2 years, ah. So kung ikaw ako, baka mamaya mag-quit ka na. Baka ayaw mo na. Kasi parang, ano ba yan? Parang wala naman nangyari sa akin. Parang ganyan. But you know what? From 2019 until today, for the past 5 years of Yusana career namin, total income namin was 33 million. Grabe. Yun lang masasabi ko. Okay. Bakit? Kasi nung 2 years after nito, after 2 years, nakita ko yung mga kasabayan ko. May nangyayari sa kanila eh. Kasabayan ko rin naman to dati. Ibig sabihin may mangyayari din sa akin. Kailangan lang meron ako i-let go. Ano yun? Fears ko. Anong mga makikita ng ibang tao sa akin? Ano na lang sasabihin nila sa akin? I need to let go of that. Because yung mga opinion nila sa akin, hindi naman yung magpapakain sa akin. Hindi rin naman yun yung magbibigay ng buhay na gusto ko. So bakit ko papaniwalaan yung mga sinasabi nila about me? Kailangan kong papaniwalain yung sarili ko. Focus on my vision na someday, magiging milyonaryo ako sa iyo sana. Tama? And you know, uh, one of our dreams talaga is to give back to our parents. Ang nanay ko yung isa sa pinaka super duper duper mega sa akin. But nakakatawa kasi nung time na nakaka-experience na sila mag-travel, bibigyan namin sila na kung ano-ano, etc. Alam mo, sabi na nanay ko, ganda pala ng Yusana. Yes, gumaganda ang isang bagay pag may resulta ka na. Pero kapag nagsisimula ka, walang naniniwala sa'yo. Pero wag mong hayaan na yung doubt nila sa'yo, yun yung maging reality mo. Tama, patunayan mo tama yung decision mo by creating results sa ginagawa mo. Right? So ako, one of my dreams, I really want to travel a lot because of Yusana. We've been to a lot of places, local and abroad. Yung mga five-star na mga resorts dito, mga pinupuntahan namin because I really want to enjoy so much family time sa aming sariling family. Kasama rin yung family ko at saka yung family ng husband ko. Ang pinakamasarap na travel, lahat ng mga libreng travel, okay? So, we've been to a lot of places, local and abroad. We got our 10-year multiple entry visa because of Yusana. And, South Africa, ano po, Zambia, Victoria Falls. Um, Naalala ko to nung nag-travel kami ng South Africa, kami ng mga leaders namin. Itong mga taong to, sila rin yung mga kasama namin nung nag-start ako ng Usana. And you know what? Lagi namin pinag-uusapan, someday, magta-travel tayo, magkakasama tayo. Hindi natin iisip yung budget natin. Wala rin tayong, hindi rin tayo hinahabol ng boss natin. Hindi na rin tayo nagpa-file ng leave. Kasi someday, magkakaroon tayo ng time freedom and financial freedom. And you know what? That someday is happening today. So, ayun, di ba? Gusto mo, eventually, magkaroon ka ng chance to travel the world. Wala kang iniisip na pera, go. Yung mga nakikita mo lang sa picture, puntahan mo, go. Diba? Yung mga napapanood mo sa movie, puntahan mo, why not? Diba? Yung mga mentors mo, nakasama mo before na you look up to, someday makasama mo sa travel, mangyayari siya. Dati sabi nung friend ko, grabe, sabi nung isa sa mga mentors ni Sana, grabe, shop till you drop. Sabi ko, gusto ko rin mag-shop till you drop pag nasa US ako. Nangyayari siya, no? So, hindi lang ako ma-post talagang tao. Pero, sa inyo ko lang sinishare, no? Pero sa Facebook, hindi ko na share, no? Pero, yung mga bagay na na-visualize ko sa akin before, nangyayari. We've been to Usana headquarters 4 times already. Kasama yung mga ibang downlines. And, ang US ang in-applyan ko before. And then I realized, mas masarap pa rin talaga mag-travel-travel lang sa US versus mag-work lang. Correct? So, ibig sabihin, lagi niyong tandaan, sa lahat ng mga sinishare ko, okay, hindi yan overnight. The path to success is very challenging. Maraming magdududa sa'yo. Hindi maniniwala. Mga asar, tatawanan ka, loloko-lokohin ka. Maniwala kayo, mahirap maging successful. Bakit? Siyempre, sa buhay, lahat ng may value, mahirap. Mahirap ba magpapayat? Ano mas madali? Kung makasama mag-successful,
Di ba? Pumayat, tumaba. Wala akong pinatatamahan yung katabi mo yon, okay? Halimbawa, meron kang goal of losing weight. Ano madali? Losing weight, gaining weight. Di ba? Maghirap may, o yumaman. Di ba? Maghirap. Tumambay ka lang, hihirap ka na eh. Correct? Kumain ka lang ng kumain, lalaki ka eh. Yung friend ko nga hindi ko ma-imagine, sobrang payat niya before, pero ngayon, grabe. Pagkalaki-laki. So in short, to get your goals, madidistract ka, mahihirapan ka, mapapagod ka, pero pag nalampasan mo lahat yan sa'yo sana, ikaw rin ang makikinabang at pamilya mo. Tama? Para ka lang nag-push up, sino ba nag-workout dito? Pag nag-workout ka, sino lalaki yung muscle? Di ba ikaw? Ngayon, kung ikaw nag-workout, ikaw nag-aayos ng kinakain mo, tapos yung katabi mo sa gym, nagsi-selfie-selfie lang, siya yung lumalaki yung muscle, ay huminto ka na. Nari, ikaw, treadmill ka ng treadmill, di ka naman pumapayat. Katabi mo, walang ginagawa, nagsi-selfie-selfie lang, siya yung pumapayat. Hinto mo na. Di ba? Pero ang buhay hindi ganon. Pag ikaw nag-aral, ikaw nag-review, ikaw yung papasa. Ikaw yung nag-diet, ikaw nag-exercise, ikaw sa sexy. Ikaw nahihirapan, ikaw mare-reject, ikaw pagtatawanan, ikaw lahat. Pero ikaw rin magdadrive ng sarili mong sasakyan. Ikaw din ang magpapatravel sa mga parents mo. Ikaw din makakakuha ng mga travel incentives na yan kasama yung mga mahal mo sa buhay. So, ang sinasabi ko lang, you stick with your vision. Mahirapan ka man, tuloy-tuloy lang because at the end of the day, ikaw rin lahat makikinabang ng lahat ng yan. Tama? So, in short, babalik tayo rito. Sa lahat ng mga na-visualize mo sa sarili mo, hanggang vision lang yan kapag walang direction. And nasa iyo sana ka na, may tamang direction ka na, gawin mo na siya. Pero hindi lang diyan nagtatapos. Okay? Hindi pwedeng hindi pwedeng vision lang, gagawa kang vision board. Imagine ka lang na imagine, hindi pwede yun. Narin, na-imagine mo yung sarili mo, yumayaman ka na, tapos yumaman ka talaga, wala kang ginagawa, hindi pwede yun. Dapat may action pa rin. Okay? You have to work on your vision. Because working on something, mas madali kung meron kang vision. Lahat ng bagay, kailangan mong effortan. Siyempre, mapapagod ka na nga lang din. Lagay mo na yung pagod mo sa alam mong magke-create ng leverage ng mas malaking income. Tama ba? Ako, simple lang pananaw ko eh. Gusto ko mag-diamond. Hindi dapat mas masipag ako sa rank na meron ako. Gusto mo mag-gold director? Mas masipag ka dapat sa rank na meron ka. Gusto mo unahan yung upline mo? Mas masipag ka dapat sa upline mo. Paano ka mag-gold? Yung upline mo, mas mauna pang trumabaho sa'yo. O kaya yung coach mo, nauna pang nagpe-present sa'yo, ang dami niya na napresentan, ikaw nakatulog ka pa. Di ba? So, ibig sabihin, kailangan mong tanggapin mag-e-effort ka. Kailangan mong tanggapin na mag-e-effort ka. Okay? Pag mahal mo yung ginagawa mo, hindi ka naman napapagod. Halimbawa, di ba? Sino rito mga lalaki, nanligaw, taga Fairview ka, nililigawan mo Cavite. Kahit ihatid mo yan, hindi ka naman napapagod. Parang feeling mo, lapit-lapit lang na Cavite. Pag hinatid mo nga, tapos nandiyan na yung bus, ay, nandito na tayo. Ang lapit. Bakit parang ang lapit? Mahal mo eh. Bakit? Malinaw sa'yo kung saan mo sila or saan ka gusto mong dalhin. Nabivisualize mo na magiging kayo. Tama. So parang yun sana lang din yan. Okay? Kahit na umi-effort ka, mapagod ka, hindi nakakapagod. Ako, before umi-effort, tumutodo, walang tulog, pero hindi ako napapagod mo sana. Why? Alam ko kung saan ako pupunta. Right? So organize your day. Gusto mong gumaling sa ginagawa mo? Gusto mong gumaling sa skills na meron ka? Mag-training ka. Lahat ng waste of time, tigilan mo. 'Di ba? Gusto mong lumaki yung results mo? Browse ka lang naman ng browse ng Facebook. 'Di ba? Lahat ng training na inatinan mo nga, pero hindi mo naman in-apply. Kahit sobrang dami mong alam, pero hindi mo ina-apply, wala pa rin mabubuong results. 'Di ba? Sa work nga eh. Hindi ka pwede mag-banjing-banjing eh. Pupipetics ka ba sa work? Hindi. Pero bakit sa sarili mong negosyo, hindi na ginagawa mo? Kinakatamaran mo. Ang yun yung reason kung bakit nananatiling average yung results ng maraming tao. Correct? Last na, no? Sabi, there's no substitute for hard work, no? There's no such thing as overnight success or easy money. Okay? Lagi yung tandaan,
lahat ng binibigyan mo ng oras at effort, lumalago, nag-grow. Relationship mo sa Panginoon, relationship mo sa asawa mo, sa mga anak mo, promotion sa trabaho, mapapansin mo, nag-grow. Lahat ng binibigyan mo ng effort and time. Napansin niyo yan? Ibig sabihin, if you want to grow this business, bigyan mo ng effort, bigyan mo ng time. Kailangan mo aralin. You need to accept that. Kailangan mo mag-effort. Kailangan mong trabahuin. Dahil walang lumago rito na hindi nilagyan ng focus, na hindi nilagyan ng time. At kung bibigyan mo ng time yan para lumago, for sure maraming mangyayari dyan. Lagi mong tandaan, hindi ikaw yung taong magiging successful ngayon sa'yo sana. Yung magiging ikaw. Okay? So yun lang. I hope marami kayong natutunan sa akin. 1 hour. Thank you so much for your time. God bless everyone. Thank you so much, Mentor. Grabe, ang dami kong natutunan. Sobrang nakaka-inspire. Sobrang salamat, grabe. First time ko narinig yung 4 quadrants na ganyang klase explanation. Ayan. So wala na po tayong time para sa Q&A kasi syempre, grabe, napaka sulit, liglig at umaapaw pa. Ang dami-daming natutunan ngayong gabi. So guys, pwede ba natin picture muna tayo habang nandito pa si Mentor. Let me share screen si Coach Kate. Saglit lang po. Ayan. Out of gratitude kay Mentor, Michi Sandig, thank you so much po, Mentor, from Team Core Edge. Pwede po bang humingi ng favor sa lahat? Paki-unmute, magpasalamat kay Mentor. Thank you, Mentor. Thank you, Mentor Me. Thank you. Mentor Me. Thank you. Thank you, Mama Chuchu. Thank you, Mentor. May Thank bata, you. may junior tayong Core Edge. Thank you po. Welcome, Thank you so guys. much Thank po, you. Mentor. Ayan. Salamat po. Ayan. Para po, isa pa, pwede pong humingi ng favor, pwedeng paki-open camera, at habang nandito sa Mentor, paki-heart naman po ang inyong reaction para sabay-sabay tayo. Okay, mag-picture po tayo, guys. Ayan. Wait, 1, 2, 3, hearts up. And Coach Kate, pwede po. Smile. Wait lang po. Okay. Coach Kate, pasuyo na lang po Smile. Hello. Wait lang po. Check ko lang po kung okay na tayo, Coach Kate. Sorry. Hindi ako makapicture ayaw sa tablet ko. Meron pa po ba, Coach Kate? Isa pa? Sige, isa pa daw. Okay. Heart up and 1, 2, 3, smile. Ayan. Thank you so much ulit, Mentor Michi. Sobrang napakasalaming salamat po. Welcome, guys. Yes. Ayan. Kung may mga tanong, PM nyo na lang si Mentor. Ayan. Okay po. Thank you so much po ulit. God bless. Yan, dali mo dito.